Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Sa puso ng himagsikan. Pagsilip sa katipunan, ang lihim na samahang nagpasiklab sa kalayaan ng bayan. Sa bawat paglalakbay tungo sa kalayaan, may mga lihim na samahan, at mga bayaning nagsisikap sa dilim, nagpupunyagi para sa liwanag ng pagbabago. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, o mas kilala bilang Katipunan, ang siyang naging pinakamahalagang mitya, na nagpasiklab sa rebolusyon laban sa mahigit 3 siglo ng pananakop ng Espanya. Itinatag sa isang panahon ng matinding paghihirap at kawalan ng pag-asa, ang Katipunan, ay hindi lamang isang simpleng organisasyon. Ito ay isang kilusan, na nagbigay tinig sa hinaing ng bayan, nagtanim ng binhi ng pag-asa, at naghanda sa mga Pilipino, para sa pinakamahalagang pakikipaglaban para sa kanilang sariling pagkakakilanlan at kalayaan. Sa araw na ito, ating sisiyasatin ang mga salaysay sa likod ng Katipunan, ang mga bayaning nagtatag nito, ang kanilang mga adhikain, ang mga aral na kanilang pinanghahawakan, kung paano ito lumaganap sa buong kapuluan, at ang balangkas na nagbigay daan sa kanilang matagumpay na pakikipaglaban. Halina at tuklasin natin ang diwa ng Katipunan. Ang puso ng himagsikan, na nagbigay daan sa pagsilang ng isang malayang bansa. Mga dahilan ng pagkakatatag. Ang sigaw para sa kalayaan. Ang pagkakatatag ng Katipunan ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng matagal ng pagdurusa, at paghahangad ng mga Pilipino para sa katarungan at kalayaan. Ilan sa mga pangunahing dahilan nito, ay pang-aapi at sosyal na kawalang katarungan. Sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya, ang mga Pilipino ay nakaranas ng matinding pang-aapi. Kabilang dito ang sapilitang paggawa, mataas na buwis, diskriminasyon, at kawalan ng karapatang pantao. Ang mga praile at mga opisyal ng Espanya, ay madalas na nang-abuso sa kanilang kapangyarihan, na nagdulot ng malalim na galit at pagkadismaya sa mga Pilipino. Pagnanais para sa kalayaan, at pambansang pagmamalasakit. Higit sa lahat, ang Katipunan ay naitatag dahil sa matinding pagnanais na makamit ang tunay na kalayaan para sa Pilipinas. Ito ay pagpapakita ng lumalakas na pambansang pagkakakilanlan, at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino, na nagtulak sa kanila na magbuwis ng buhay para sa bayan. Mahahalagang pangyayari tungo sa pagkakatatag. Ang pagtatatag ng Katipunan, ay may mga mahahalagang pangyayari, na nagbigay daan dito. Ikatlo ng Hulyo taong 1892, ang pagtatag ng La Liga Filipina. Bago pa man ang Katipunan, si Jose Rizal, ang pambansang bayani, ay nagtatag ng La Liga Filipina. Ito ay isang mapayapang organisasyon, na naglalayong isulong ang mga reforma sa ilalim ng pamamahala ng Espanya, tulad ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, pagpapabuti ng edukasyon, at pagwawakas sa pang-aabuso ng mga praile. Pagtapon kay Rizal sa dapitan. Makalipas lamang ang ilang araw matapos itatag ang La Liga Filipina, si Jose Rizal ay inaresto at ipinatapon sa dapitan Mindanao. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking paghina sa La Liga Filipina, dahil nawalan ito ng sentral na lider, at ang layunin nitong reforma ay tila lalong naging malayong makamit sa mapayapang paraan. Ikapito ng Hulyo taong 1892, ang pagtatatag ng Katipunan. Dahil sa pagkabigo ng La Liga Filipina, at sa patuloy na pang-aapi ng mga Espanyol, nagpasya si Andres Bonifacio, kasama ang iba pang mga makabayang Pilipino tulad nina Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Valentin Diaz, Deodato Arellano, at Potenciano Herrera, na magtatag ng isang mas radikal na samahan. Sa isang lihim na pagpupulong, itinatag nila ang kataas-taasang kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, o KKK.
Ang pagtatag nito ay nagmarka ng simula ng isang organisadong kilusan, na naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas, sa pamamagitan ng rebolusyon. Ang pagtatatag ng katipunan. Ang pundasyon ng himagsikan. Ang kasaysayan ng Pilipinas, ay hindi maaaring talakayin ng hindi binabanggit ang katipunan. Ang lihim na samahang nagpasiklab sa rebolusyon, laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang pagtatatag nito, ay bunga ng matinding pangangailangan, para sa pagbabago at pagkamit ng kalayaan. Paraan ng pagkuha ng kasapi. Gumamit ang katipunan ng sistemang tatsulok sa pagkuha ng mga kasapi. Ito ay isang istrukturang pang-organisasyon, kung saan ang bawat kasapi ay 3 lamang ang direktang koneksyon, kaya limitado ang impormasyong nalalaman ng bawat isa. Ito ay ang lihim na paraan ng organisasyon, upang maprotektahan ang samahan laban sa paniniktik ng mga Espanyol. Sa ilalim ng sistemang ito, ang isang miyembro ay kukuha ng 2 tao na hindi pa magkakakilala, bilang bagong kasapi. Karaniwan, ang mga bagong kasapi ay nagmumula sa mga manggagawa, at karaniwang mamamayan. Ang isang kasapi ay may kilala lamang na 2 iba pang kasapi. Ang pinuno ng tatsulok lamang ang nakakakilala sa lahat ng kasapi sa loob ng kanyang grupo. Kung may mahuli, kaunti lamang ang kanyang maibubunyag, kaya ligtas ang buong katipunan. Layunin ng sistemang tatsulok, ay panatilihing lihim ang katipunan, maiwasan ang pagkakabunyag kung may mahuhuli, at maprotektahan ang rebolusyon laban sa mga Espanyol. Ginamit ito lalo na noong mga unang taon ng katipunan. Noong lumaki na ang samahan, pinalitan ito ng mas bukas na sistema, dahil mas kinakailangan ang koordinasyon para sa himagsikan. Mga sagisag at ritual. Upang mapanatili ang lihim at mapatibay ang samahan, gumamit ang katipunan ng mga lihim na tanda, salita senyales, at sagisag, para sa pagkakakilanlan. Ang lihim na tanda, ay mga simpleng galaw o kilos na ginagamit ng mga kasapi, upang makilala ang isa't isa, nang hindi napapansin ng iba. Isang halimbawa nito, ang paglalagay ng kanang hinlalaki sa dibdib, sa may tapat ng puso. Ipinapakita nito ang katapatan, pagmamahal sa bayan, at paninindigan ng kasapi sa layunin ng katipunan. Ang salita senyales, ay lihim na tanong at sagot na ginagamit, upang matiyak na ang kausap ay tunay na kasapi. Halimbawa, tatanungin ka ng anak ng bayan. Ang sagot ay gumising. Ang mga salitang ito ay paiba-iba, at may kahulugang mauunawaan lamang ng mga kasapi. Ang sagisag ay mga simbolong may malalim na kahulugan, na nagpapakita ng mithiin ng samahan. Pulang kulay, sumisimbolo sa tapang, at kahandaang ialay ang buhay para sa kalayaan. 3K, o KKK. Nangangahulugang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Paglagda gamit ang sariling dugo. Tanda ng sukdulang katapatan at sakripisyo. Ang sanduguan, ay isang mahalagang seremonya ng pagsusumpa, kung saan naghahalo ang dugo ng mga miyembro, na sumisimbolo sa kanilang katapatan sa adhikain ng katipunan, at sa pagkakaisa ng bayan. Ang pagkakatatag ng katipunan, ay isang mahalagang hakbang na nagbigay ng bagong direksyon, sa pakikipaglaban ng mga Pilipino, para sa kanilang kalayaan, na humantong sa pag-aaklas, na nagbago sa takbo ng kasaysayan ng bansa. Ang diwa ng himagsikan. Mga layunin at aral ng katipunan. Ang katipunan, ay higit pa sa isang lihim na samahan. Ito ay isang kilusan, na naglalayong baguhin ang lipunan, at makamit ang kalayaan ng bayan. Ang mga adhikain at aral nito, ay nagsilbing gabay sa mga katipunero sa kanilang pakikipaglaban, at hanggang ngayon, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Ang 3 pangunahing layunin ng katipunan. Ang mga layunin ng katipunan ay malawak, at sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng isang mamamayan, at ng isang bayan. Sibiko, pagpapalakas ng pakikipagkapwa at pagmamahal sa bayan. Nais ng katipunan, na hubugin ang mga Pilipino, upang maging mas makabayan at may malasakit sa kapwa. Itinaguyod nito ang pagkakaisa ng lahat ng Pilipino, anuman ang kanilang estado sa buhay,
upang magtulungan para sa iisang layunin, ang kalayaan. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagiging mabuting mamamayan, na may malasakit sa kapwa at sa lipunan. Moral. Paghubog ng karakter at disiplina ng mga miyembro. Ang katipunan ay naglalayong itaas ang moral na antas ng mga miyembro nito. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang pag-uugali, katapatan, at pagiging responsable. Layunin nitong lumikha ng mga individual, na may integridad, at tunay na pagmamahal sa bayan. Ang bawat katipunero, ay inaasahang mamuhay ng may disiplina, tapat sa samahan, at may malasakit sa kapwa. Ang mga prinsipyong ito, ay nakasaad sa kartilya ng katipunan, na nagsisilbing gabay sa kanilang moral na pamumuhay. Politikal. Pakikibaka para sa kalayaan, at karapatan ng mga Pilipino. Ito ang pinakapangunahing layunin ng katipunan. Ang makamit ang ganap na kalayaan ng Pilipinas, mula sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Nais nitong wakasan ang pang-aapi, diskriminasyon, at kawalang katarungan, na dinaranas ng mga Pilipino. Nilalayon nitong itatag ang isang malaya, at nagsasariling pamahalaan, na pinamumunuan ng mga Pilipino, para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga aral na nagbigay buhay sa himagsikan. Ang mga aral na ipinang-aral at isinabuhay ng mga katipunero, ay nagbigay sa kanila ng lakas at determinasyon, na harapin ang panganib at sakripisyo. Ilan sa mga ito, ay tapang at pagmamahal sa bayan. Ang pinakamahalagang aral, ay ang pagiging matapang sa harap ng panganib, at ang walang kapantay na pagmamahal sa sariling bayan. Ito ang nagtulak sa kanila, na isugal ang kanilang buhay para sa kalayaan. Pagkakaisa at pagtutulungan. Nauunawaan ng katipunan, na ang pagkakaisa ang susi sa tagumpay. Ang pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa, anuman ang pagkakaiba, ay mahalaga upang malampasan ang anumang pagsubok. Disiplina, katapatan, at malasakit sa kapwa. Ang mga katipunero ay tinuruan na maging disiplinado sa kanilang mga kilos, tapat sa samahan at sa bayan, at may malalim na malasakit sa kapwa Pilipino. Ang mga katangiang ito, ang nagpatibay sa kanilang samahan, at nagbigay ng dangal sa kanilang pakikipaglaban. Ang mga layunin at aral na ito, ang nagbigay diwa sa katipunan. Ginawa ito higit pa sa isang revolusyonaryong grupo, kundi isang kilusan, na naglalayong itaas ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino. Ang lihim na pagkalat ng apoy. Ang paglaganap ng katipunan. Mula sa isang maliit at lihim na pagpupulong, ang katipunan ay mabilis na lumaganap, na parang apoy na kumakalat sa tuyong damo, sa iba't ibang sulok ng kapuluan. Ang husay ng kanilang organisasyon, at ang lakas ng pagnanais para sa kalayaan, ang nagtulak sa paglaganap nito, na naghanda sa bayan para sa dakilang himagsikan. Mga paraan ng paglaganap. Ang lihim na pagkakaisa. Upang maiwasan ang pagkaaresto at pagkasira ng samahan, ang katipunan ay gumamit ng mga estrategikong paraan, upang palaganapan ang kanilang adhikain. Pagtatatag ng mga sangay sa iba't ibang lalawigan. Hindi lamang sa Maynila na natili ang katipunan. Mabilis na nagtatag ng mga sangay o balangay ang samahan sa iba't ibang lalawigan, partikular sa mga lugar na may malakas na damdamin ng nasyonalismo, tulad ng Cavite, Bulacan, Laguna, Tarlac, Pampanga, at Nueva Ecija. Ito ang nagbigay daan, upang mas maraming Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon ang makalahok. Lihim na pagpupulong, at kodigong Tagalog. Dahil sa panganib, ang mga pagpupulong ng katipunan ay ginaganap ng lihim, kadalasan sa mga pribadong tahanan o liblib na lugar. Gumamit din sila ng mga kodigong salita sa wikang Tagalog, upang maitago ang kanilang mga plano at komunikasyon, mula sa mga espiya ng Espanya. Halimbawa, ang borough ay maaaring tumukoy sa isang miyembro, at ang yaman para sa pondo ng samahan. Pagpapalaganap ng liham at impormasyon. Ang mga miyembro ay aktibong nagpapalaganap ng mga liham, dokumento, at impormasyon tungkol sa mga layunin ng katipunan. Ang mga ito ay naglalaman ng mga tula,
sanaysay, at mga patakaran, na naglalayong hikayatin ang mga tao na sumapi, at maunawaan ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang mga dokumentong ito, tulad ng kartilya, ay nagsilbing mahalagang kasangkapan sa paghubog ng kaisipan ng mga miyembro. Ang masigasig na pagpapalaganap na ito ang nagbigay daan, upang ang katipunan ay maging isang malakas at organisadong puwersa, na handang humarap sa hamon ng pakikipaglaban, para sa kalayaan ng Pilipinas. Pamamaraan ng pagkuha ng kasapi, mahigpit na pagsusuri at pagtanggap. Ang pagiging lihim ng katipunan, ay nangangailangan ng maingat na proseso sa pagtanggap ng mga bagong miyembro, upang matiyak ang kanilang katapatan at pagiging karapat-dapat. Ang proseso ay sumusunod sa tatlong pangunahing layunin ng samahan: sibiko, moral, at politikal na pagsusuri. Bago tanggapin ang isang aplikante, sinusuri muna ang kanyang pagkatao, pagmamahal sa bayan, moral na karakter, at ang kanyang pagnanais na lumaban para sa kalayaan. Hindi basta-basta tinatanggap ang sinuman. Kinakailangan ang rekomendasyon mula sa mga kasalukuyang miyembro, na nakakakilala sa aplikante. Mahigpit na proseso ng pagtanggap. Ang pagtanggap sa katipunan, ay kinabibilangan ng isang lihim na ritual. Ang bagong miyembro ay sasailalim sa isang panunumpa ng katapatan, kadalasan ay may kasamang sanduguan, bilang simbolo ng pagkakaisa at sakripisyo. Bibigyan din sila ng mga lihim na salita o kodigo, upang magamit sa komunikasyon. Pagsusuri sa katapatan. Ang katipunan ay mahigpit sa pagbabantay sa katapatan ng mga miyembro nito. Ang sinumang mapapatunayang traidor o nagtaksil sa samahan, ay mahigpit na pinarurusahan, na nagpapakita ng kanilang determinasyon, na protektahan ang kanilang lihim at layunin. Ang mahigpit na pamamaraan sa pagtanggap ng kasapi, ang nagpatibay sa katipunan. Ginawa itong isang matatag na organisasyon, na handang manguna sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Balangkas ng himagsikan. Pag-unawa sa estruktura ng katipunan. Upang maging matagumpay ang isang kilusan, kailangan nito ng matibay na pundasyon at maayos na organisasyon. Ang katipunan, sa kabila ng pagiging lihim nito, ay nagtataglay ng isang epektibong balangkas at estruktura, na nagbigay daan sa paglaganap, at pagiging epektibo nito bilang isang revolusyonaryong samahan. Ang katipunan, ay binuo bilang isang lihim na samahan na may hierarchical structure, na nangangahulugang may malinaw na antas ng pamumuno at responsibilidad. Ito ay hinati sa mas maliliit na unit, upang mas madaling mapamahalaan, at mapalaganap ang mga gawain nito. Ang tagumpay ng anumang organisasyon, lalo na ng isang revolusyonaryong kilusan, ay nakasalalay sa maayos nitong estruktura at pamumuno. Sa kaso ng katipunan, ang lihim na samahang nagpasiklab sa himagsikan laban sa Espanya, ang kanilang organisasyon ay maingat na binuo, upang matiyak ang epektibong pamamahala at pagpapalaganap ng kanilang adhikain. Ang tatlong pamunuang pinuno ng katipunan. Ang katipunan ay pinamumunuan ng tatlong pangunahing sangay na nagtutulungan, upang maisakatuparan ang mga layunin ng samahan. Kataas-taasang sanggunian o Supreme Council. Ang pinakamataas sa tatlong pamunuan. Kataas-taasang sanggunian o Supreme Council. Ito ang pinakamataas na antas ng pamumuno sa katipunan. Ang mga miyembro nito ang siyang nagpapasya sa mga mahahalagang bagay, at nagtatakda ng direksyon ng buong samahan. Ang kataas-taasang sanggunian ay binubuo ng mga opisyal, tulad ng piskal. Siya ang tagapayo at tagapagbantay ng batas ng katipunan. Siya ang nag-iimbestiga at nagbibigay ng payo kapag may kasaping lumalabag sa mga alituntunin. Tinutulungan niyang mapanatili ang disiplina at katarungan sa loob ng samahan. Kalihim. Ang kalihim ang tagapagtala ng mga impormasyon ng katipunan. Siya ang sumusulat ng mga liham, tala ng pagpupulong, at listahan ng mga kasapi. Mahalaga ang kanyang papel, sa pagpapanatili ng mga lihim ng samahan. Ingat yaman. Ang ingat yaman ang tagapag-ingat ng salapi at ari-arian ng katipunan. Siya ang namamahala sa mga donasyon, pondo para sa armas at gawain ng himagsikan. Sinisiguro niyang tama at maayos ang paggamit ng pera.
Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan. Ang sangay na ito ay kumakatawan sa mga lalawigan. Ang mga kasapi nito ay karaniwang nagmumula sa mga pinakamababang antas ng lipunan, partikular sa Maynila at mga karatig probinsya. Ang Sangguniang Bayan ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng sentral na pamunuan, at ng mga lokal na grupo sa iba't ibang lugar. Sangguniang Balangay. Sangguniang Balangay. Ito ang pinakamababang antas ng organisasyon ng Katipunan. Ang bawat balangay ay binubuo ng mas maliliit na grupo ng mga miyembro, na nagpupulong ng lihim. Sila ang pangunahing unit sa pag-recruit ng mga bagong kasapi, at sa pagpapakalat ng mga impormasyon at adhikain ng Katipunan sa kanilang mga komunidad. Ang lahat ng mga sangay na ito, ay nagbubuo sa asambleya, na siyang pinakamataas na kapulungan ng Katipunan, kung saan nagaganap ang mga halalan at pagpapasya sa mga mahahalagang isyu. Bilang bahagi ng pamunuan ng Katipunan, nagkaroon sila ng halalan para sa mga opisyal na kataas-taasang sanggunian. Ang mga nahalal na ito ay sina Deodato Arellano bilang Pangulo, Andres Bonifacio bilang tagapagsiyasat, Ladislao Diwa bilang Piskal, Teodoro Plata bilang Kalihim, at Valentin Diaz bilang Ingat Yaman. Ang maayos na balangkas na ito, ang nagbigay daan sa Katipunan na maging isang organisado at epektibong revolusyonaryong kilusan, na nakapaghanda sa bayan para sa pakikipaglaban nito para sa kalayaan. Ang walang hanggang aral ng Katipunan. Ang puso ng himagsikan, na patuloy na tumitibok. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng Katipunan, ating natunghayan ang isang samahang hindi lamang naglalayong makamit ang kalayaan, kundi naglalayong hubugin din ang pagkatao ng bawat Pilipino. Mula sa lihim nitong pagkakatatag, dala ng pang-aapi at pagnanais para sa katarungan, hanggang sa malinaw nitong mga layunin, sibiko, moral, at politikal, ang Katipunan ang tanglaw ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Nakita natin kung paano ang mga aral nito tulad ng tapang, pagmamahal sa bayan, disiplina, at malasakit sa kapwa, ang naging sandigan ng mga Katipunero sa kanilang pakikipaglaban. Ang husay ng kanilang estruktura, mula sa mga balangay hanggang sa sentral na pamumuno, kasama ang mahigpit na proseso ng pagtanggap ng kasapi, ang nagpatibay sa kanilang samahan, at naghanda sa kanila para sa dakilang himagsikan. Ang Katipunan ay higit pa sa isang makasaysayang organisasyon. Ito ay isang simbolo ng diwa ng Pilipino, ang katatagan sa harap ng pagsubok, ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba, at ang walang hanggang pagnanais para sa kalayaan at dangal. Ang mga aral at sakripisyo ng mga Katipunero, ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng halaga ng ating kalayaan, at ng ating tungkulin na ipaglaban at pangalagaan ito. Ang puso ng himagsikan na kanilang sinimulan ay patuloy na tumitibok sa ating mga puso, nag-uudyok sa atin na maging mas mabuting mamamayan, at mas matapat na tagapagtanggol ng ating bayan. Sa bawat lihim na pagpupulong at pagpapalitan ng mga salita, ang Katipunan ay nagtanim ng binhi ng pag-asa at paglaban, para sa bayang sinisinta. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.